Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, grabe, pagkagising natin, ano nangyari? Ano nangyari mga idol, no? Ito medyo na-predict ko na to. Yung ganitong scenario, mga idol. Kasi usually, kapag merong inaasahan yung madlang people, hindi ganun yung nangyayari. So kahapon, kagabi, inaasahan natin na magkakaroon ng bakbakan ngayong 8 a.m. Mga idol, at niisip natin babagsak yung market. Pero ano nangyari? Kabaligtaran yung nangyari. Pagkagising natin, so ayun, medyo nag-uptrend yung market ngayon. So kita nyo naman kung ano yung nangyari. Pagtingin nyo pa lang sa portfolio nyo kaninang umaga. Di ba? So kung ano man yung coins na hawak nyo, malamang nag-pump yan. Di ba? So ito yung chart natin mga idol. So ito yung ating XRP. So umangat siya ng, sabihin na natin dito, 7%, so almost 8% mga idol. So ayan ang ating trade, no. Medyo ano tayo ngayon, uptrend, no. Sa XRP natin, profit tayo ng 111 dollars. Sa Doge natin 89. So medyo goods. Okay, kasi ang ating Bitcoin ay pumalo ng 71.5. Okay, ngayon. So umangat pa nga ito ng muntik na siya 1.4 nauntog pa siya ron. Grabe naman yan, no. Napakalapit na, sayang. So di ko alam kung marami siyempre yung iba ini-expect magda-drop mga idol, di ba? Ini-expect nila. So siguro marami na liquidate diyan. So ilang resistance yung tinagos niyan mga idol, no. Umabot tayo sa pangalawa nating support Yung last na yung strong support natin yung hindi niya inabot. Kinalabit niya lang yung ating support dito na isa, and then binasag na niya na lahat ng resistance. 1, 2, 3, 4. And then kumawala na siya mga idol. So ayan yung ating chart sa XRP. So goods yan ngayon, syempre ngayong ano nga bang araw ngayon? Tuesday? Thursday? Wednesday? Wednesday pala ngayon mga idol. So goods na yun. Meron pa tayong ilang araw bago weekend is coming. So sana magtuloy-tuloy na to mga idol, kasi 2 weeks naman yung sinabi ni Daddy na ceasefire. Pero meron tayong issue dyan sa ceasefire na yan mga idol. So bago ang lahat, alam nyo na mga idol, palike ng ating video. Syempre subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, lalo na kung mahal nyo si Senki, diba? Ayan, at gusto nyo ng malupit-lupit na news everyday. Okay, so punta na tayo dito muna sa ating first news. So nakita nyo kahapon, diba, meron tayong in-announce Oni News mga idol na nanawagan yung isang parang channel ba yun o something na mag-human shield, no? Iranians form human chain at power plants and key infrastructure sites Tuesday following threats from President Donald Trump to reopen the Strait of Hormuz by midnight or face civilizational destruction. Grabe yun, no? Civilizational destruction. Buburahin daw sila sa mapa yung mga idol. Isipin nyo yung mga bata na yan, walang pakialam dyan si Daddy, basta boom, sagasa lahat. So ito yung ginawa nila, nagkaroon sila ng human chain, no? At after naman yan mga idol, nagkaroon ng ceasefire na usapan, no? President Trump post official statement of Iran agreement to open the Strait of Hormuz for safe travel and to the ceasefire. Trump will hold them to it. So ayan yung nakalagay dyan, na? So ceasefire muna ng 2 weeks. Tapos sabi rito, Trump announced 2 weeks US-Iran ceasefire. No, 2 weeks post is conditional on Iran fully reopening the Strait of Hormuz. Fully reopening mga idol. Ang nakalagay dito, fully reopening. Dapat hindi sila maniningil ng toll na 2 million. Hindi natin alam kasi nauso lang hindi ko alam kung nauso lang yung toll nung nakaraan na di ba? Nung may mga gusto nang dumaan So baga hindi naman siya ganun dati, wala naman 2 million dollars dadaan ka. Pero ngayon meron pa rin ata. Described as a double-sided ceasefire after military objectives were met. US and Iran are far along on a long-term peace agreement. So hindi pa rin ayos to. Nagkaroon lang ng ceasefire. Iran's 10 points proposal seen as a workable basis for deal. 2 weeks window meant to finalize a broader agreement. We now await Iran's official response. So, hintayin pa natin to. Pero ito mga idol, itong 2 weeks na to, parang sa akin
Walang kwenta to mga idol. No, nag-react yung market, which is good, pero walang kwenta to mga idol. Alam nyo yung mga taga doon sa mga may mga tropa kasi tayo diyan sa Middle East Usually lagi daw ginagawa yung mga ceasefire na yan. Alam nyo kung ba't daw ginagawa yung ceasefire? Para makapag-ipon sila ulit ng missile, makapaghanda ulit sila sa susunod na bakbakan. Ganun yan. Ganun daw, di umano. Hindi ko sinasabing tama. Ganun daw, di umano. No? Magkakaroon ng 2 weeks para makapag-ipon sila, makapaghanda ulit sa susunod na bakbakan. So yung ceasefire na to, wala rin kwenta to mga idol. At tignan nyo naman, isa pa to. Isipin nyo, may ceasefire na nga mga idol may ceasefire na. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung atake ng Iran sa Israel. Ayun Iran launches missile at Israel despite a ceasefire. Di ba? So kahit na may ceasefire yung Amerika at saka Iran lang ata yung nag-ceasefire, hindi naman talaga maaabot ng missile ng Iran yung USA. Ang laging bakbak niyan sa Israel. 'Di ba? So ang nakikita natin dito yung pinaka-purpose ni Trump mga idol, which is yung oil lang o yung Strait of Hormuz lang na talaga na napaka-importante. Hindi yung sa Israel, di ko alam kung may pake siya diyan, mga loads, no? Pero syempre allied niya yan. Pero nakita nyo, kahit na may ceasefire, binabakbakan pa rin yung Iran, ay yung Israel. Iranian missile fire continues to rain over Tel Aviv post ceasefire announcement na nga di ba? After ng ceasefire announcement, wala, bakbak pa rin mga idol, no? So hindi ko alam kung may kwenta ba yung kumbaga parang inano lang to for me parang pinalamig lang yung ulo ni Trump, parang inuto lang si Trump ng konti. Uy, utoy na si Trump na makipag-ceasefire tayo ng ng 2 weeks, ganyan, no? Para makapag-ipon tayo ng missile sa susunod na bakbakan. Pwedeng ganun. Pero ito, sabi dito ni Mario Nafol, here's a few important points. Sabi rito, Iran won the war. Ito yung nangyari daw ngayon Iran won the war. The terms of the ceasefire they shared give them control of the Strait of Hormuz, charging 2 million per ship, pocketing 100 billion a year. Imagine mga idol 2 million. No, kumbaga hindi pa rin nawala yung paniningil. Sabi dito hindi ako nagsabi niyan mga lods. No, ganun pa rin. Kaya nga sabi niya rito, panalo dito sa ceasefire na to, yung Iran. Those numbers are wild, sabi. And top of it, the ceasefire proposal includes the lifting of all sanctions. So tinanggal pa ng US yung sanctions sa Iran. 'Di ba? Remember, one could say Iran has been in a state of war for decades due to the crippling American sanction. And now this is all coming to an end. So kumbaga parang ang laking tulong ng nagawa nung ceasefire na to sa Iran. 'Di ba? Naniningil sila ng 2 million, tapos natanggal pa yung sanction nila. Nahirap sila diyan sa sanction na 'yan. Mga idol, kumbaga decade na nakasanction sila sa Amerika, kaya hirap na hirap sila, pero ngayon natanggal. 'Di ba? Trump did the right thing, pulling out. Kumbaga, sabi rito, tama yung ginawa ni Trump na nag-back off muna siya. Not listening to the lunatic warmongers around him, and not listening to anyone in Israeli lobby that may have wanted the war to continue or the continue. So, umatras daw muna si Trump. As I said early today, a good leader knows when to walk away. So, goods daw yan sabi nila. I am not surprised we have a deal. I've mentioned it all day. As Trump post made it obvious to me, he was pursuing Iran for some final concession before accepting his off-ramp. Trump will twist this into a win, and his diehard supporters will believe him. This is a good thing, as Trump no longer needs to military try to get win, sabi rito mga idol. So mas maganda nga nasa usapan na lang matapos na mga idol. Ayaw din naman nating malugi yung Iran. Kumbaga, ayaw din naman nating masaktan yung mga Iranian, so yung bansang Iran mga idol sa ganito. So kung matatapos man yan, dapat hindi sila iwanang, alam mo yung durug na durug, yung hindi na makakaahon yung bansa nila, di ba? As I've said earlier in the day, Trump can just did create his own off-ramp. The Middle East will never look the same. I expect the Gulf to gradually normalize relationship again with Iran, which started after Israel's strike on Qatar. Okay? Also, the balance of power will drastically shift away from Israel, and this
This may have massive positive implication on Lebanon, Syria, and possibly even Palestine. Number 6, China is the biggest winner din. Sabi rito mga idol, as Iran controlling the Strait of Hormuz means China is indirectly controlling it. Kasi mga idol, alam nyo naman na ang China is allied ng Iran at napakalaking ano niyan mga idol. Kumbaga sa tropahan, dikit na dikit sila niyan mga idol, no? So parang kinokontrol na rin ng China daw yung Strait of Hormuz. Iran's control of the Strait of Hormuz is generational strategic loss for the US and a risk to dollar dominance. Iran can chip away the petrodollar, sabi dito. Hezbollah will come out stronger from all this, possibly more powerful than it has been in decades, unless the deal involves Iran disbanding their proxy network, sabi rito mga idol. So ayun mga lods, no? So sa akin mga idol, sabi nga nila lamang daw yung Iran dito. Marami rin ako nabasa na lamang yung Iran sa ceasefire na to, mga idol. Pero alam nyo kung sino kawawa sa ceasefire na to? Israel, mga lodi. No, kung tutuusin, parang naiwan ng US yung Israel 'Di ba? Una, sabay sila nakipagbakbakan. Although ang lagi lang binabakbakan Israel, hindi naman nababakbakan yung US Kumbaga tinitesting lang ng US yung mga malupit nilang military weapon Ginawang testingan yung military weapon tsaka pinagkakitaan yung gera dyan mga idol. And ano pa, mga lods, no? Siyempre kawawa yung Israel dahil sila yung laging binabakbakan ng Iran. Ganun din yung Iran, kawawa din sila mga lodi. Pero kung iiwan ngayon ng US, no? Kung iiwan ngayon ng US yung Israel, nako, mas kawawa mga idol. O mababaliktad. Ang magiging kawawa naman ngayon Israel, hindi na Iran mga lodi. So, hintayin natin kung ano mangyayari dito sa ceasefire na to, mga idol. Ako sa tingin ko, pwedeng strategic din tong ginawa ni Trump mga idol Pwedeng sinabi niya na 2 weeks. 2 weeks, tapos bigla niyang bakbakan, gulatin niya kasi ayaw niya. Kasi andun na yung mga tao sa may mga nag-human chain Para kumbaga para palamigin niyo muna, paalisin niyo muna yung mga tao dun sa power plant. Pag umalis na, saka natin bakbakan niya. Pwedeng ganun, no? Diskarte lang. Pero syempre, hindi natin alam. Mautak nila yan mga idol. Medyo malalim-lalim na yan kasi global na yan, mga lods. Mga buhay na ang pinag-uusapan dyan. Kaya dapat medyo maingat magdesisyon yung mga tao. No? Kahit nasabi mong presidente ka pa, tao ka pa rin, mga idol. Hindi lamang yung buhay mo sa buhay ng kahit sinong tao. Mga idol, pare-parehas lang tayo, no? So, dapat maingat tayo pagdating sa buhay. Okay, so, yan. Sabi nga dito mga idol, ito ang galing ng nabasa ko dito. Gusto ko i-share sa inyo. Sabi dito, President of Iran. Halimbawa, yung president ng Iran, threaten the entire US will die tonight. You call it terrorism, no? Kapag sinabi ng presidente ng Iran na mauubos lahat ng tao sa USA, ubusin namin yan. So terrorism ang tawag doon. Tatawagin nilang terrorism. Pero, the US President threatened the whole Iranian civilization will die tonight. Di ba sinabi ni Trump yun? Mabubura yung isang civilization. Why do you call it peace? This is the first time in history a president announcing a war crimes in advance. Mga idol, no? So, parang, 'di ba? Tama nga naman 'yun, mga idol, no? Pag si Trump nagsabi ng ubusin namin civilization nyo Ganun na ba yung kumbaga ganun ba ka-importante yung buhay ng kasi parang ang nangyayari dito, parang mas mahalaga yung buhay nyo sa buhay nung iba 'Di ba? Parang ganun 'yun mga idol. Parang mas importante ba yung buhay nyo sa importante ng iba? Ay sa buhay ng iba, 'di ba? So, parang ganun dahil ba first world country kayo, third world country. Halimbawa, Pilipinas, okay lang na paslangin nyo kami lahat dahil third world country kami. Kayo hindi. Kayo is first world country. Di ba? So sa atin kasi hindi natin nakikita yung mga ganito dahil wala tayo sa sitwasyon na yan. Pero kung tayo halimbawa tayo nasa Iran, mga idol, hindi ko alam, mga lodi, pero napakasakit niyan, mga idol, pag gaganyan. Na parang ganun lang sabihin na ubusin ko yung sibilisasyon nyo. No, ganun. Para lang saan? Para
para makuha mo yung ganito, yung ganyan. Daddy naman. Anong ginagawa mo sa buhay mo? So, hindi natin alam to mga Lodi. Nag-opinion lang ako ayon sa mga nababasa natin. Freestyle to mga Lods, no? So, kung may mali man ako, sabihin nyo na lang. Sorry agad, mga Lodi, no? So, ayan. Grabe. Sabi dito, basahin ko lang to. I'm not an Iranian lover. I belong to Western civilization, but I'm completely disappointed in America's leaders' action and in the war. I support Iran with all my heart. You're in fight for a right thing and you protecting from a crazy old man, guys. Wish you all the best. So, ayan ha. Kanya-kanya tayong paniniwala dyan, mga idol. Pwedeng tama sila, pwedeng mali. We don't know, mga Lods, no? So, bahala na si Batman. Kay Batman na naman. Okay, so, yun na. Punta na tayo sa ating mga crypto, NFT at kung ano-anong news natin dito, mga idol. So, update lang tayo sa Axie ha. So, pinakita na dito yung Atias Legacy Playtest 2. Nag-live sila. Deep inside Lunasia, an ancient dungeon awaits. What once slumbered is now wide awake. Two monstrosities hunt the depths. Their liars littered with the shattered gear of heroes who came before. Step forth, will you conquer the dark or become another sacrifice? So, parang may mga boss battle dito, mga idol. Ito yung Atias Legacy, no? So, parang may mga quest ka siguro dyan. May mga loots, di natin alam. So, sa mga naglalaro ng Atias Legacy, mga idol, no? Ako hindi pa ako naglalaro nito kahit na marami tayong Axie. So, hindi pa tayo naglalaro niyan. Pero kasi tinitest pa lang nila, mga idol. So, titignan natin yung mga updates. Kapag talagang, yung solid na playable na siya, yung kahit sino pwede na maglaro, siguro, pwede natin, malay nyo, i-stream natin to o i-live natin, no? Habang naglalaro tayo. So, kwentuhan tayo, gagawa tayong guild. Gagawa tayong guild. 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 So, ayan. So, ayun yung update na. Ibig sabihin, mga idol kasi di ba syempre maraming project, nagra-rug pull, maraming project, wala na, naiwan na. Pero yung Axie Infinity, yung Ronnie Network, buhay na buhay at gumagawa pa rin sila ng mga updates. So, napaka-goods niyan, lalo na yung mga invest sa Axie. No, lalo na yung bumili ng mga mahal na land, bumili ng maraming Axie. So, ako, Axie lang ako, hindi ako bumili ng land Marami tayong Axie. So, okay lang sa atin kasi ibig sabihin, yung pinag-investan natin hindi pa sumusuko, goods na goods pa, di ba? So, okay. Ito na. So, update tayo sa mga nangyari dahil nga nagkaroon ng peace ng ceasefire pala, bumaba ang presyo ng langis. Oil just collapsed after Trump-Iran ceasefire. Crude drop double digits after Trump announced a 2-week pause on strike against Iran. Markets instantly reprised. War risk, supply disruption fears, oil. This is how fast macro shift. So, dito mga ma-realize mga idol Kahit gaano mo kagaling, kahit gaano ka kagaling mag-analysis, technical analysis, isang sabi lang ni Trump, isang announcement niya lang, tulad niyan, nag-announce siya ng ceasefire, boom, lipad yung market. No, kung ikaw, inaaral mo yung market, ito, mabibreak yan, ganito, ganyan, papupunta dito. Ang dami pa nating hulalisis, mga idol, pero importante pa rin, di ba, yung nangyayari sa global natin para gumalaw yung market natin. Natawa ko, naalala ko, may nag-comment dito sa akin yun Ano naman kinalaman ng war sa crypto? Gumanon pa Wala talagang, sarap, headbutt Hindi, joke lang. So, ayan So, ayan, nakita nyo naman, medyo, gumangat ulit Oy. Medyo goods. Goods tayo sa trade natin, mga idol. So, at hindi lang, kung may mga bumaba, syempre may mga umangat, no? Yung Zcash nga umangat ng 25%, mga idol, no? Sabi rito, Zcash surge 25% as ceasefire risk on trade erupts. SEC is one of the biggest movers of the night, exploding over 25% as the global risk on wave from Trump-Iran ceasefire announcement tears through crypto markets. Privacy coins are catching up a bit. Japan up to 5%, no? Ito nga 'yun, Japan, ito 'yun, Japan, Boom, Japan. XRP, yan at 1.39 BTC pushing higher. Yan. So, ang laki ng epekto, mga idol, ng announcement ng ceasefire na 'yon sa market natin. So, kasama na nga yung Japan.
No, yung stock market nila tumaas ng 5%. At syempre, update tayo sa market ng XRP. XRP leads global crypto fund inflows with $119.6 million for the week ending April 3, its largest weekly haul since mid-December 2025 according to CoinShare. So, saan ito mga lodya? Inflows, okay? So, 119.6 million yung inflows na ng XRP. So, napakaganda yan mga lods, no? At nag-meeting ang apat na malulupit dito mga lodi. At sobrang tindi ng sinabi rito. Tillman Holloway says, utility has finally arrived for crypto after 3 cycles of waiting. Kumbaga, kung dati walang pinagagamitan yung crypto, puro ano lang, parang dati, parang sa hype lang yung iba nabubuhay di ba? Umaangat, bumababa yung sa hype, no? Pero ngayon, XRP settling sweep is no longer a narrative. Its real use case confirmed. The cycle is different this time. Grabe, no? Inabot ko pa yung pagiging kasi tatlong cycle mga lodi halos pare-parehas lang Pare-parehas ng history, pare-parehas talaga. Mga lods, ganito yung mangyayari pagkatapos ng halving, ganito yung mangyayari, ganito ganyan. So, susundan mo lang yung history, ganun yung dati, yung 3 cycle. So ngayon, hindi ngayon mga lodi. Sabi nila, bago yung cycle ngayon at tinawag nga nila tong super cycle. Super cycle. So, inabot natin mga idol, hindi man lang ako nakaabot. Kasi pumasok ako nung last cycle Kumbaga, last bull market cycle, doon ako pumasok and then nag-drop, bear market. So, ito na sana yung pangunang bull market ko which is inaasahan natin 2025. At dahil nga nag-iba na, ayun na, humaba na, no? Naging super cycle na. So, hindi ko alam kung matutuwa ako o mabubisit kasi hinanda ako yung sarili ko noong 2025 mga idol, alam nyo ba yun? Pero goods naman kasi nakabili tayo ng sasakyan nun mga idol. Pero parang nag-expect ako ng mas malaki, mas alam niyo yun, yung medyo life changing, pero wala mga lods, no? So hindi. So ngayon, balik tayo ngayon sa ipon and bodega tayo ulit mga idol, no? Ngayong cycle na to, super cycle. At alam niyo naman kung nanonood kayo sa akin dito, lagi naman nating ina-update yan. At medyo nagpo-focus din tayo sa trading kasi mas alam mo yun, mas maganda yung mas maganda pag marunong ka mag-trade lalo na kapag nagbubodega ka para di ka naiinip. At meron kang pandagdag bodega at meron ka ring mahuhugod kung gusto mo, kung magaling ka na mga idol sabi nga nila. So syempre may mga tuition yan. Ingat lang kayo lagi. Ngayon kung gusto niyo talaga matuto mag-trade, wag muna kayong gumamit ng tunay na pera. Dito sa BitGet meron tong demo trading, no? Practice muna kayo demo trading. At syempre kung bago lang kayo, wag muna kayo magma-margin ng malaki, wag muna kayo magle-leverage ng malaki. Wag kayong magpapadala sa emosyon nyo. No, kunyari sa demo trading, ang galing mo, ang galing ko dito. Kumbaga wala kasing paano doon, walang tunay na money, no? Pa-practice ka lang. Tapos magla-live ka na, yung talaga may pera na. Siyempre, ang kumpiyansa ka, magaling ka. Huwag ganun. Dapat meron kayong strategy. Meron kayong plano, mga idol. At una, babaan nyo lang lagi yung margin nyo, yung leverage nyo, babaan nyo lang. Pag nagamay nyo na medyo nahulaan nyo na. Kasi ngayon kasi mahirap gamayin yung market Mga lods, mahirap gamayin, lalo na sa mga ganyang desisyon ni Trump. Napakahirap gamayin ng market ngayon mga idol. So, mas maganda magbodega na lang kayo dahil mag-trade. advice ko yun mga idol. Pero syempre kung gusto nyo, wala naman pipigil sa inyo di ba? Kasi syempre, ano rin yan kumbaga profit din, pero loss din. Sabi nga nila mga idol meron nagiging milyonaryo sa loob lang ng isang araw dito sa trading. Meron ding nauubos ang buong lifetime investment sa loob lang ng isang araw dito sa trading. So, sino ka doon? Saan ka doon? O pwede ka naman ding mag-aral, dahan-dahan, no? Matuto, mag-profit ng pakunti-kunti, na as pag tumagal, marami na, gano'n, no? Huwag ka masyadong greedy. Mga lods, nakakasunog yun, mga idol. So, ayun, no? Ayun muna yung natin ngayon, news natin ngayon, mga idol. So, sana na-enjoy nyo ang ating malupit na news ngayon. Mamayang gabi, follow-up news tayo. Subscribe kayo, pindutin nyo yung notification bell para lagi kayong updated, okay? So, ayun. Magandang araw sa inyo mga idol. Kita-kits tayo mga lodi. At
What's up, what's up? Subscribe to Clubs Gaming, not subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's in the description. But go to YouTube. You always forgot. Why do you always forget? The House of Leather. The House of Leather. Okay, The House of Leather. Can I sponsor it? Sige. Also, so you need for wearing and you know what am I gonna say? To reach your children. So, ayan, bili daw kayo nito mga idol. At, hindi, ito, lahat dito sa amin, ito yung sintro namin. So, napakatibay niyan mga lods. Papamanan nyo na nga lang yan sobrang tibay. So, ayun, sabihin nyo yung pangalan ko, kung gusto nyo bumili, message nyo yung page na to, House of Leather. Sabihin nyo pangalan ko, Jeblo, at yun, makagkakaroon kayo ng malupit na discount, okay? So, ayun lang, magandang araw, at Bye-bye you.